And as always, we should put ourselves and our mood in humility as we start to study the Srimad Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wonderful topic for the day, entitled You Only Think About Yourself. Let's start to read the verse 2 hanggang 11. This will be the group of verses na try natin i-churn. I'll just read the first Sanskrit for today, then the rest will be translation na. And also, if there's question pala, I really appreciate yung mga messages yesterday. You can message me para we can discuss tomorrow. Sanjaya uvacha drisvatu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharyam upasangamya rajavachanam abravit. Sanjaya said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. So, mag-transition yung conversation from Sanjaya and Dhritarashtra dun sa pinag-uusapan nila sa battlefield. Kung nasaan yung dalawang party and naka-assemble sila to prepare for the war. So si Sanjay, binibigyan niya ng encouragement yung king na very despondent, very fearful kasi kinakabahan nga siya because of the influence of the holy place. So nagbibigay ng encouragement si Sanjay. Mukhang may pag-asa, mukhang may pag-asa. But of course, he knows. He knows and he will know yung mga details. Bakit? Alam niyang hindi rin mananalo yung mga Kauravas. Dito sinabi rin na king, si Duryodhan. Kasi nga binibigyan ng lakas ng loob si Dhritarashtra. Si Sanjay is a good devotee, but he's just loyal to Dhritarashtra. But at the same time, meron siyang special vision. Si Duryodhan, as so-called king, gusto niya maging king, lumapit pa rin siya sa commander-in-chief, which is si Drona, or si Dronacharya. Si Dronacharya, ang personality na to, siya yung teacher sa military arts ng mga Pandavas and Kauravas and other mga age group nila dun sa kingdoms na mga meron sa paligid or sa mga nasasakupan ng Kauravas. So makikita natin kung paano si Duryodhan dito. So let's observe kung paano siya ka-diplomatic at the same time gaano siya ka-delusional. Text 3. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. So lumapit si Duryodhan kay Drona. Ito yung nasa poster natin na discussion, sa illustration. So we are trying to discuss kung paano si Dronacharya ini-stimulate niya yung anger ni Drona. Kasi nasa kabilang side yung students niya. Specifically yung son ni Drupada. Drupada is the father of Draupadi, yung wife ng mga Pandavas. So nagkaroon siya ng boon because nag-perform siya ng great sacrifice. Bakit? Originally, si Drupada saka si Dronacharya magkaaway. Pero kailangan nilang so-called magbate. Pero ang ginawa ni Drupada, nag-perform siya ng mga great sacrifices, ng prayers, ng mga mantras pinarform niya para magkaroon siya ng anak na tatalo kay Dronacharya, which is si Dhristadyumna. So ito yung sinasabi ni Duryodhan dito, yung nag-arrange ng phalanx dun sa kabilang side, mga students mo yun, specifically din si Arjuna and si Dhristadyumna. So ini-insight niya yung galit ni Dronacharya. And at the same time, hindi mo kailangan maging lenient
dahil students mo yun sa kabilang side ng war. So, nangyari yon kahit alam ni Dronacharya na ang papatay sa kanya is si Dhritarashtra because of his virtuousness, tinanggap pa rin niya si Dhritarashtra as a student and tinuro pa rin niya lahat ng military arts. So kaya nga nakikita nila dun sa kabilang side. Si Dronacharya, si Duryodhan is very inclined in diplomacy. So alam niya kung paano niya kausapin yung teacher nila na si Dronacharya. So maraming personalities dito sa chapter 1. So just hold tight kasi after neto, mas makikilala natin sila and mas magpupunta tayo dun sa mga conversation na mas gusto natin mas ma-churn. But this one is setting the scene, building up or framing kung ano yung nangyayari sa narrative na to. Text 4. Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna. Great fighters like Yuyudhan, Virata, and Draupada. So ginagawa ni Duryodhan, ini-describe niya kung ano yung meron sa kalaban. Kung sino yung mga nandun. Yung iba, dida-downplay niya yung galing nila. Yung iba, medyo, of course, sa side nila, Duryodhan, ang gagawin niya, iaangat naman niya. This is in the purpose of Duryodhan para mag-compare. Para palakasin yung loob ng mga kakampi niya. So si Bhima saka si Arjuna saka yung mga different personalities, they are called Maharatha or they could kill by thousands. So ganun kadami yung kaya nilang patayin. And bakit sinasabi ni Duryodhan to? Para malaman kagad ni Dronacharya sino yung mga malalakas sa kabilang kalaban, sino yung mga star players nila. Text 5. There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chetiktana, Kasiraj, Purujit, Kundibhoja, and Sabya. 6. There are the mighty Yudamanyu, the very powerful Uttamaoja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. So, yung mga nasa phalanx sa kabila, may mga chariot fighters, may mga archers, may mga sword fighters. So, dinescribe ni Dronacharya, ni Duryodhan kay Dronacharya, yung mga personalities na sa kabila. Pero, ito yung twist dyan. Sa text 7, bibigay na niya yung comparison. But for your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force. After niya describe yung kabila, ito naman, kung ano yung meron tayo. Text 8, there are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna, and the son of Somadatta called the Burishvara, who are always victorious in battle. So, bolero talaga si Duryodhan. Inuna niya sabihin si Dronacharya. Of course, kailangan niya palakasin yung loob. Personalities like you. Then si Bhishma. So, binabanggit niya yung mga great fighters naman sa side niya. Text 9. There are many other heroes who appeared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. If we will turn this verse, malalaman natin na talo na kagad si Duryodhan. And yung mga binanggit niya rito, mamamatay kagad. They are prepared to lay down their lives for my sake. So in other words, panalo kagad sa Battle of Kurukshetra yung mga Pandavas. And makikita din natin dito kung gaano ka delusional si Duryodhan. Kung gaano siya ka selfish and vain. Siya lang. They are all willing to lay their lives for my sake. Iniisip lang niya palagi yung sarili niya. This is Duryodhan. Text 10. Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas
carefully protected by Bhima is limited. So nakita natin dito naman si Duryodhan being envious of Bhima. Si Bhima is part ng mga Pandavas, 5 Pandavas. Siya yung pangalawa sa magkakapatid and siya yung very strong. Pero envious si Duryodhan kasi alam niya na si Bhima yung papatay sa kanya. Nagkaroon kasi ng vow si Bhima na siya yung papatay sa lahat ng magkakapatid na Kauravas. 100 in numbers. So kasama doon, panganay doon si Duryodhan. So dina-downplay niya si Bhima and gino-glorify niya si Bhishma. Yung pinakamatanda. Actually, lolo din sila nila ni Pandavas. Pero of course, matanda na si Bhishma. Kaya sabi niya, text 11, all of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. So yung game plan na gusto gawin ni Duryodhan is habang aatake tayo, poprotektahan natin si Bhishma. So in a diplomatic political way, bakit niya sinasabi yon? Kasi baka yung mga hindi niya nabanggit na pangalan, kasi bago mag-start ng war na to, di ba? Lahat nakikinig. Kumbaga ito yung motivational speech ni Duryodhan. Baka yung mga hindi niya nabanggit na pangalan, yung mga personalities na yon, magselos or magtampo kasi sila lang malakas, di pala ako malakas or hindi ako nakikita ni Duryodhan. So binigyan na ng special service yung mga tao. Kailangan natin protektahan si Grandfather Bhishma. Galing, di ba? Ganun mag-isip. Yung isang politically, diplomatically inclined na tao. So, pinapraise niya yung prowess ni Bhima. At the same time, pinapraise niya rin yung prowess ng mga ibang personalities dun sa kakampi niya. What a way. How to start a war. Very motivational. Parang movie, di ba? So, very confident din si Dronacharya confident din si Duryodhan kay Dronacharya. And also kay Bhishma. So, dalawang personalities na to. Dalawang matanda or mga experienced fighters sa side nila. Bakit? Going back uli doon sa vow ni Bhima, nag-vow si Bhima na papatayin yung mga Kauravas. Because previously, nagkaroon sila ng gathering where they played a sport, a gambling match. Then, dinaya nila yung Pandavas and inusurp nila yung lupa, yung mga properties, even yung weapons, even armory ng mga Pandavas. Nasama na yung sarili nila, nasama na rin yung asawa na si Draupadi. And si Draupadi, ang gusto nilang gawin, to cut the story short, gusto nilang hubaran si Draupadi in front of everyone. So nakikita niyo yung past tense na yun sa Mahabharata as well. Kung paano gusto nilang i-degrade yung asawa ng Pandavas na si Draupadi. Gusto nilang hubaran. And si Draupadi hindi mapagtanggol ng mga Pandavas kasi hindi niya sila may-ari ng sarili nila. At the same time, si Draupadi, hindi na rin sila may-ari kay Draupadi. Dahil nga natalo sila sa dice game, gambling. So si Draupadi nanghingi ng tulong sa mga tao. And nanghingi siya ng tulong doon sa matanda doon sa assembly, sa elders, which is si Bhishma saka si Dronacharya. Pero walang sinabi si Bhishma saka si Dronacharya. So in the mind of Duryodhana, faithful sa akin, loyal sa akin si Bhishma saka si Dronacharya. Kasi nung incident na to, hindi niya pinagtanggol si Draupadi. So confident siya, at the same time, make sure niya na kakampi niya si Dronacharya saka si Bhishma. Kaya ginagalit niya because of these words. At the same time, binubola niya rin na malakas kayo. So this scenarios sa start ng war, we can see si Dronacharya and si Bhishma is playing a part. Kahit medyo advanced sila, mas advanced sila kay Duryodhan, playing a part para dun sa scenes and at the same time, offenses ni Duryodhan. Si Duryodhan naman, makikita natin kung gaano siya ka-politically and diplomatically advanced
Makikita natin sa mga politiko pag nagka-campaign, di ba? Lagi silang madaming promise, marami silang care na binibigay, concern sila. But sometimes, after ng election, di mo na maramdaman. So yung diplomacy, kapag nagamit in the wrong way, magiging manipulation, gaslighting lang. Yung talino na meron si Duryodhan is ginamit niya sa ganito. But the right use of diplomacy could be the source or a drive para magkaroon ng peacefulness sa paligid natin. Para pag-ayusin yung mga may conflicts, para mas maging effective yung leadership. So the wrong use of it is just like a knife. Pwede magamitan to cut vegetables, diba? Cut a bread. Pero pag ginamit mo yung knife na yon in the wrong way, of course, could result into chaos. Si Duryodhan also is a victim of himself. There's a saying that comparison is the killer of joy. Also, comparison kills creativity. Habang winomotivate niya yung mga kasama niya sa side for the war, ginawa niya, kinumpare niya kung ano yung meron sa kabila and ano meron siya. In our lives, kapag galito tayo mag-perceive ng mga bagay-bagay sa paligid natin, our skills, our talents, our capability, or even our personality and characteristics, kapag lagi tayo nagko-compare sa mga tao sa paligid natin, it is just degrading sa ating self-esteem para magawa yon. Lalong-lalo na kapag para magawa yung devotional service natin. Everyone is unique, just like everyone else. So lahat unique. So if magko-focus tayo dun sa comparison, sobrang malilimitahan tayo sa kaya nating gawin. Kailangan nating angatan lang yung tao na meron dun sa kino-compare natin yung sarili natin. Magkaiba tayo ng mga timeline in our lives. Magkaiba rin tayo ng mga experiences, how we are brought up in this world, our previous karma. Pag kino-compare lang natin ang kino-compare yung sarili natin, edi we're just copying who they are. So the uniqueness of our service and our characteristics and even our learning, nalilimitahan. So bakit ginagawa ni Duryodhan din yung comparison na yun? Kasi envious siya. He's always envious dun sa mga tao na nasa paligid niya. Dun sa mga bagay or experiences na wala siya. Kasi kahit anong gawin ni Duryodhan, kahit marami siyang material possessions, even the so-called power na gusto nilang kunin sa Pandavas, hindi siya mahal ng mga tao. Yung mga sages, ina-advise siya na itigil yung ginagawa niya. Tapos yung Pandavas, on the other hand, nagkakaroon sila ng sufferings because of Duryodhan. Nagkakaroon sila ng mga great austerities or situations in lives na kailangan nilang i-give up yung power and yung position. Pero sinusundan pa rin sila ng mga saintly persons. Sinusundan sila ng mga friends nila na totoong we can consider real friends, na well-wishers nila, na genuine na may care sa Pandavas. Above it all, si Krishna pinupuntahan palagi si Pandavas. Hindi siya. So ano yung meron si Duryodhan na unti-unting naluluto sa inner chamber ng heart niya is enviousness. Kapag envious yung isang tao, talagang magko-compare siya. Ano mayroon doon sa kabila? Parang kailangan ko rin yan. I think isang disadvantage ng internet is it triggers the enviousness of people and also turn yung comparison na idealistic way na meron tayo sa mind natin kasi kakatingin natin kung ano yung meron sa buhay ng ibang tao. Ang galing, no? We're always looking sa buhay ng ibang tao. At the same time, we're always just thinking about ourselves. Maraming tao sa paligid natin na nag-aabang lang na magkamali yung mga kilos natin. Na magkaroon tayo ng
faults. And they will celebrate kung makita na lang na magkakaroon tayo ng mga challenges and obstacles sa buhay. It will look like na well-wisher sila, pero ill-wisher pala sila. Bakit? They only think about themselves. Or, we only think about ourselves then. So, this is a two-edged sword. We cannot just see yung ibang tao na delusional or sila, iniisip lang nila yung sarili nila. Kapag ganon, yung way of thinking natin, ibig sabihin, tayo yon. Tayo yung nag-iisip sa sarili lang natin. Kasi nakafocus lang din tayo sa mali nila. At the same time, inaangat lang natin yung sarili natin. You can see yung ibang mga tao na nag-suffer sa insecurities. They talk a lot of not so good things. They badmouth different people. Kahit walang relationship sa kanila. Alam mo yung mga keyboard warriors. Kapag may mali yung isang tao, or kapag may isang tao na nakagawa ng mistakes or crime, or even na-accused lang siya kahit di pa totoo, lahat ng tao kahit hindi related, mag-jump in dun sa wagon para kaaway siya. Magkakampi-kampi sila kasi may common enemy. Which is, the main reason is, wala silang pakialam dun sa pagkakamali. The main reason is, envious lang sila sa tao na yon para ibaba nila. And they feel good about themselves. Very, very delusional. Si Duryodhan, very delusional siya na mananalo siya sa war na to. Kasi alam niya, kahit yung isang soldier lang doon, kahit si Arjuna, kaya silang patumbayin lahat. Kahit si Bhima, kaya silang talunin lahat, patayin lahat. At the same time, alam niya rin na si Krishna kakampi ng mga Pandavas. So because of his enviousness, because of his fear within na gusto niyang takpan, yung knowledge niya nako-cover na. The knowledge is lost. That's why delusional na si Duryodhan. So, paano natin may iwasan maging ganito? In the Bhagavad Gita, it was mentioned, yung contemplation in the object of the senses is the start. Of course, andyan na yung loss, the attachment and loss. Of course, pag di nakuha yun, may anger na. And magiging delusion, makakalimutan natin yung memory natin. At the same time, yung intelligence makakover. The 8 process of fall down. So, umpisa pa lang kung paano tayo mag-iisip, we have to be much more aware and conscious kung ano yung nasa front ng desires natin, ng mind natin, kung ano yung desire natin palagi. At the same time, kapag kasama natin palagi yung mga taong delusional, nakaka-deluludan. Just like si Duryodhan, binibigyan niya ng false courage si Dronacharya. No choice naman siya, kailangan niya talagang palakasin loob ng mga kasama niya. Pero si Dronacharya is also believing na kaya niyang talunin lahat, kaya niyang patayin lahat. Ganun din yung mga ibang personalities. So binibigay ni Duryodhan kay Dronacharya yon, yung false na belief na yon, yung delusion na yon, hinahawa niya. Si Bhishma hindi. Si Bhishma is very smart. Alam niya matatalo siya doon. Pero yung focus ni Bhishma, ni grandfather Bhishma, is magkaroon siya ng association kay Krishna. Makalaban niya si Krishna in a devotee mood. Galing, di ba? So mas sober si Bhishma. So in this way, we should learn na kailangan natin mag-ingat sa mga association natin. There are so-called friends na pwedeng magsabi na tinutulungan tayo sa mga bagay-bagay. But they just feed yung delusion natin. Or ill-wisher pala sila, nag-aantay pala sila ng mali na magagawa natin. Remember, yung pinakamasakit na heartbreak na mga experience ng tao is mostly galing sa friends. And yung pinaka-matinding concern na na-experience natin is yung heartbreak or yung betrayal from best friends. Kasi alam nila lahat eh. So ingat kung sino yung papagkatiwalaan natin. At the same time, hindi rin natin kailangan
isolate yung sarili natin na hindi tayo magtiwala kung sino yung totoong kakampi natin sa buhay. From yesterday's discussion, we should always choose Krishna na kakampi natin sa mga laban natin sa buhay, within or without. So paano natin malalaman kung sino yung kakampi natin? Dapat kakampi din nila si Krishna. Genuinely. So in that way, safe tayo kung sino yung kasama natin doon sa phalanx natin. Phalanx, binanggit dito, is yung formation bago yung war. Sino yung nasa front line, sino yung mga archers nasa likod, sino yung mga nasa chariots, sino yung mga nasa ground. So ganoon din tayo as our friends. May mga starter, di ba? May mga starter ng party, may life of the party. Merong boring, merong taga-check lang or relevant lang ng mga... May kanya-kanyang role sa friendship, di ba? Pero mas maganda yung kanya-kanyang role na yon is para sa devotional service, para kay Krishna. In that way, may sense yung relationship natin. But kapag nahaluan ng tinge, even a tinge, ng isang delusional na tao or offensive na devotee, they might appear like very much advanced in their lives, materially and also spiritually, but pwedeng hinihila pa nila tayo pababa. Pwede nilang i-feed yung ego natin because of how they think. Pwede nilang mag-start na magalit ka dun sa tao because of just rumors. So ingat sa mga so-called association natin sa buhay. Baka nilalagay nila tayo sa alanganin or sa ating hukay. Just like si Dronacharya. Pinupush lang ni Duryodhan si Dronacharya and others para makapag-sacrifice sila ng buhay nila para sa kanya. Sa hukay. Kasi si Duryodhan is just always thinking about himself. So we just have to think also and introspect, teka lang, yung mga ginagawa ko ba sa buhay, am I just always thinking about myself? Or nagkakaroon ako ng chance para mag-isip and mag-meditate kay Krishna and sa mga devotees niya and how I could serve them.